5 team na posibleng lipatan ni Curry ibinunyag na Klay Thompson sa Miami Heat ba o sa Golden State? At Draymond Green magbibigay ng mahirap na sitwasyon sa kontrata. Mga ka-Dub Nation, habang wala pa ring konkretong balita na hihiling si Stephen Curry ng trade, patuloy pa rin ang mga espekulasyon kung saan siya maaaring mapunta kung sakaling dumating ang araw na magdesisyon siyang umalis sa Golden State Warriors. Matapos mabigo ang Warriors na makuha si LeBron James, marami ang naniniwalang kailangan ng gumawa ng malaking hakbang ang franchise para ma-maximize ang natitirang championship window ni Steph. Sa katunayan, may 5 koponan na ngayon ang itinuturing na pinakamalalakas na posibleng destinasyon ni Curry kung sakaling humantong sa trade ang sitwasyon. Matapos piliin ni LeBron James ang Philadelphia 76ers sa halip na Golden State, maraming fans ang nadismaya. Hindi lamang iyon, tahimik din ang Warriors ngayong off-season at wala pa silang malaking acquisition upang tulungan si Curry. Dahil dito, nagsimula ang tanong ng maraming fans, paano kung si Steph na mismo ang magdesisyong umalis para habulin ang ika-5 championship? Ayon pa sa ilang prediction markets, bahagyang tumaas ang posibilidad ng pag-alis ni Curry. Narito ang 5 koponang madalas iugnay kay Stephen Curry. 1. San Antonio Spurs. Marami ang naniniwalang ito ang pinakamagandang destinasyon para kay Curry. Isipin ninyo ang tandem ni na Stephen Curry at Victor Wembanyama. Makakadagdag si Steph ng championship experience at elite shooting habang si Wembanyama naman ang magbibigay ng espasyo at depensang kailangan ng koponan. Kung mangyayari ito, posibleng maging isa sa pinakamalakas na duo sa buong NBA. 2. Boston Celtics. Isa rin sa mga lumulutang na destinasyon ang Boston Celtics. Matapos mawala ang ilan nilang pangunahing scorer, maaaring gamitin ng Celtics si Curry bilang bagong leader ng kanilang backcourt kasama si Jason Tatum. Ang kombinasyon ng shooting ni Curry at all-around game ni Tatum ay tiyak na magiging malaking problema para sa ibang koponan. 3. Dallas Mavericks. Isa pang dark horse ang Dallas Mavericks. Kung magsasama sina Stephen Curry at Kyrie Irving, siguradong isa ito sa pinaka-explosive na backcourt sa buong liga. Dagdag pa rito ang batang superstar na si Cooper Flagg at ang matatag na depensa ni Derek Lively, kaya maraming fans ang naengganyo sa ideyang ito. 4. Denver Nuggets. Isa sa pinakakapanabik na posibleng tandem ay sina Stephen Curry at Nikola Jokic. Pareho silang elite playmakers at dalawang pinakamahusay na offensive players sa NBA. Ang kombinasyon ng shooting ni Curry at passing brilliance ni Jokic ay maaaring lumikha ng isa sa pinakamahirap depensahan na offense sa kasaysayan ng liga. 5. Miami Heat. Hindi rin nawawala sa usapan ang Miami Heat kung makukumpleto ang trio ni na Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo, maaaring mabuo ang isa sa pinakamapanganib na super team sa NBA. Malaki ang maitutulong ni Curry sa shooting at playmaking ng Heat, dalawang aspeto na kailangan nila matapos ang malaking pagbabago sa kanilang roster. Gayunpaman, malaking tanong pa rin kung kaya ba ng Miami na magbigay ng sapat na trade package para makuha ang Warriors superstar. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa ring opisyal na indikasyon na aalis si Stephen Curry sa Golden State Warriors. May 1 taon pa siyang natitira sa kanyang kontrata at patuloy pa ring umaasa ang Warriors na makakabuo sila ng roster na kayang lumaban para sa kampyonato. Hanggat walang opisyal na ulat mula sa mga pangunahing NBA insiders, nananatiling miyembro ng Golden State Warriors si Stephen Curry at inaasahang magsisimula pa rin siya sa opening night suot ang Warriors jersey. At ngayon, isa namang mas malaking issue ang unti-unting lumilitaw, ang bagong kontrata ni Draymond Green. Bagamat halos sigurado nang babalik si Draymond sa Warriors, marami ngayong fans ang nag-aalala dahil sa mga lumalabas na detalye tungkol sa posibleng halaga at haba ng kanyang bagong kontrata. Ayon sa ulat, may 2 posibleng istruktura ng kontrata na pinag-uusapan ng kampo ni Draymond at ng Warriors. Unang option, isang taong kontrata na halos katumbas ng $27.7 million na player option na tinanggihan ni Green bago magsimula ang free agency. Matatanda ang tinanggihan niya ang option na ito upang bigyan ng mas malaking salary flexibility ang Warriors sa paghahabol kay LeBron James. Ngayon na hindi natuloy ang plano, posible umanong ibalik na lamang sa kanya ang halos parehong halaga. Ang ikalawang option ay isang multi-year contract na may mas mababang taunang sahod. Sa unang tingin, mas maganda itong pakinggan dahil mas maliit ang annual salary. Ngunit para sa maraming Warriors fans, ito ang mas delikadong senaryo.
Kung 3 taon ang kontrata at patuloy na bumaba ang laro ni Draymond habang tumatanda, maaaring mahirapan ng Warriors na ilipat o gamitin ang kanyang kontrata sa mga susunod na taon. Sa oras na umabot siya sa edad na 38, posible pa ring malaki ang kanyang sahod kahit hindi na siya ang dating elite defender. Mas lalo pang nadagdagan ang pangamba ng fans dahil lumabas din ang posibilidad na humiling si Draymond ng no-trade clause. Kung mangyayari ito, hindi basta-basta maita-trade ng Warriors si Green nang wala ang kanyang pahintulot. Nauunawaan kung bakit gusto ito ni Draymond lalo na matapos lumabas ang mga ulat noong nakaraang trade deadline na pinag-isipan siyang isama sa trade. Ngunit mula sa pananaw ng Warriors, mahirap makita kung paano ito makakatulong sa koponan sa hinaharap. Kung titingnan ang lahat ng posibilidad, maraming analyst ang naniniwalang ang tanging paraan para tunay na manalo ang Warriors sa negosasyong ito ay kung mapipirmahan nila si Draymond sa mas mababang halaga. Halimbawa, kung makakakuha sila ng kontratang nasa pagitan lamang ng 10 milyon hanggang 15 milyon kada taon, mas magiging magaan ito sa salary cap at mas magkakaroon sila ng flexibility para sa mga susunod na off-season. At ngayon, ayon kay Tim Kawakami, isa sa mga pinakarespetadong Warriors insiders, hindi pa dapat tuluyang alisin ng mga fans sa isip ang posibilidad ng pagbabalik ni Klay Thompson sa Golden State. Sa kanyang podcast, sinabi niyang bagamat may iba pang koponan, lalo na ang Miami Heat, na interesado kay Klay, hindi pa rin niya isinasara ang posibilidad na muling magsuot ng Warriors jersey ang 4 na beses na NBA champion. Mas lalong uminit ang usapan matapos ang pagdalo ni Klay Thompson sa Fanatics Fest sa New York. Sa naturang event, hindi lang minsan kundi 2 beses niyang binanggit ang posibilidad ng pagbabalik sa Warriors. Bagamat wala siyang direktang sinabing may negosasyon na, sapat na ang kanyang mga pahayag upang muling buhayin ang pag-asa ng Dub Nation. Para sa maraming fans, malinaw na hindi pa rin nawawala ang espesyal na koneksyon ni Klay sa organisasyong nag-draft sa kanya noong 2011. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi gusto ng Dallas na i-buyout ang kanyang kontrata. Mas gusto nilang humanap ng trade partner upang may makuhang kapalit kaysa hayaan siyang umalis ng libre. Kaya kahit gusto man ng Warriors o ng Miami Heat na maging free agent si Klay, nasa kamay pa rin ng Mavericks ang sitwasyon. Posible bang i-trade ng Warriors si Klay? Sa papel, oo, may sapat na kontrata ang Warriors upang makabuo ng trade package. Ngunit ayon sa mga ulat, napakaliit ng posibilidad na gawin ito ng Golden State. Halimbawa, maaaring kailangan nilang isama sa trade ang ilang manlalaro o assets na ayaw nilang isuko para lamang makuha si Klay sa huling taon ng kanyang kontrata. Dahil dito, mas malamang na maghintay muna ang Warriors kung sakaling magbago ang isip ng Dallas sa mga susunod na buwan. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!